Hello, kumusta po kayo lahat? Ito po yung old buddy na si Nurse Kaloy. Meron po ako isang reaction video at papakita sa inyong video clip ng DILG at si Secretary Abalos at ng PNP tungkol po sa 911. Napakahalagang malaman nyo to. At ito ba ay feasible or posible bang magagawa dito sa Pilipinas? Panoorin nyo po dahil importante ito. California versus Philippines. Ito yung parehong sistema sa Amerika, sa California, sa buong California, sa highway patrol nila. Kung anong sistemang meron doon, yun po yung ngayon. Andito ho tayo ngayon sa control command center mismo ng kapulisyahan. Magsa-simulate tayo. Yung response time, how effective is this system na ginawa? You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Nakatanggap na isang tawag ang 911 hotline kaugnay sa insidente nang umano'y holdapan sa isang gasoline station sa Payatas, Quezon City. Holdapan, sir, sa Barangay Payatas, sir. Mabilis na sinagot ng 911 operator sa loob ng PNP Command Center ang tawag. Matapos na makuha ang detalye, agad itong iniradyo ng operator sa pulis na pinakamalapit sa lugar. Tinugon ng mga pulis na nagpapatrolya ang naturang tawag at mabilis na pinuntahan ang hino-hold up na gasoline station. Ang kabuoang proseso hanggang sa pagresponde, umabot lamang ng 56 na segundo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, target ng PNP na makapagresponde sa bawat emergency call sa loob lamang na 3 minuto. I don't want to make it standard, no? But the standard is always at 3 minutes. That's the old standard. But remember, iba po yung reaction ng pulis eh. It's not how fast, kung nakikita nyo, pagka ganyan nangyayari, meron pa rin kami lockdown. That's how efficient the police. Hindi nyo lang nakikita, but there is an automatic response that we have already ginawa. But ito pinapakita lang how fast we are, but in a real scenario, mas mabilis pa kami. Yun ang gusto namin. 3 minutes, that's ano yan eh. Pero mas mabilis pa in the actual po. Bukod sa krimen, maaari din aniyang itawag sa 911 ang iba pang pangyayari gaya ng aksidente, maging ang kalamidad at rescue operations. At upang mas mapalakas pa ang 911 hotline, makikipagpulong din si Secretary Abalos at si Chief PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Fire Protection at Metropolitan Manila Development Authority. Ito na po yung next na step natin. We try to interconnect with the different local government units. Sabi ko nga, Metro Manila lang, we have just 80. But kung nagkaroon ako ng Makati, Pinuputol ko po kayo dahil magbibigay po ako ng reaction. Kung napansin nyo sa kanilang simulation, yung parang practice po lang yun, simulation, tinitignan nila kung gaano katagal ang responde ng mga kapulisan sa isang pangyayari tulad ng pang-hold up sa isang gasolinahan. Nabanggit pa nila 59 segundo or seconds. Wow! Napaka-bilis. Pero practice lang po yon. Ang sabi ni Marbil, sa actual na pangyayari ay mas mabilis pa raw. Take note, ang situation sa Metro Manila, ang number 1 drawback, kaya hindi posible maabot nila. Kaya ibig sabihin, hindi mangyayari yan sa pinaplano ng 911 within 3 minutes. Unang-unang drawback yan o setback is yung traffic. Unang-una sa Metro Manila, laki po tayo ng Maynila. Ang traffic po dyan ay grabe. Paano mo mamimit o marirespondehan ang isang pangyayari kung ang traffic mo ay salasalabat? Hindi po dapat ikinukumpara yan, Mr. Abalos, sa California dahil I live in California for 33 years. I spent my nursing practice career sa California and Hawaii. Ngayon, ang traffic po ron ay napakaluwag at may disiplina ang mga tao. Kasi pag ang tao
narinig yung wang-wang ng isang ambulance, fire department o mga pulis, tumatabi po yan. Kasi otherwise, pag hindi ka tumabi at narinig mo yung ambulance, it's a federal crime pag hindi ka tumabi. Alam ko po yan dahil nag-member, napasama na po ako sa PMS or paramedics, ambulance, kasi naging trauma nurse po ako. It's a crime pag hindi ka tumabi. Maluwag kasi ang kalsada. Dito sa Pilipinas, pag nakarinig ka ng wang-wang, paano ka tatabi? Kung ang katabi mo ay isang sasakyan, yun po ang problema. Kaya Mr. Marbil, yan sinasabi mo, less than 3 minutes in actual situation ay napaka-imposible. It is very, very unfeasible dito sa Pilipinas yung pinaplano yung 911 na yan. Pangalawa, ito sabihin ko sa inyo, hindi nyo binanggit yung iba't ibang ahensya. Nasabi nyo lang is yung fire department at saka MMDA. Sa bagay sa Amerika, particularly sa California, walang MMDA dyan kasi maluwag nga pong kalsada. Ngayon, ang nakalimutan yung sabihin or banggitin sa mga ganyang emergency situation, hindi lang po yung mga holdapan, yung mga patayan, kundi yung mga medical issues or illnesses na kailangan ng ambulance. Hindi nyo po nabanggit na magpadala kayo ng isang ambulance. To give you a situation, sa California, pag merong 911 call, automatic, papadala kagad niyan ng signal ang fire department, ang ambulance, at police. Pupunta na po yan sa senaryo, sa scene, kung saan nangyari. Tandaan nyo, ambulance, hindi nyo po nabanggit yung ambulance. Anong MMDA? Kasi dito sa Pilipinas, matraffic. Sa Amerika, walang MMDA, kundi fire department, police, and ambulance. Yan po ang pupunta dun sa scene. Kung saan po may aksidente, may nakawan, o may posibleng mangyari mang need ng medical care. Isa pa, kaya ako'y naghihimutok sa sinasabi niyong plano niyong 911 na gusto niyong pagkagastusan. Sana, Secretary Abalos, unahin niyo muna, sabihin mo sa presidente mo, si BBM, na asikasuhin muna yung 64 pesos budget bawat isang tao na pumapatak na 21 pesos kada pagkain or each meal, 21 sa umaga, 21 sa tanghalian, 21 sa gabi. Kakasa ba yun? NEDA, dapat baguhin nyo, Department of Finance, yan dapat ang tuunan nyo ng pansin. Yung pagkain, yung budget na inilalaan nyo is 64 pesos. Kesa dyan sa mga 911 na hindi naman mangyayari yan. I guarantee you, dahil sa traffic situation, paano makakapag-responde ang mga pulis, ang mga ambulance, kung ganyan ang katraffic. And last but not the least, ipapakita ko sa inyo ang mga ambulance, or banggitin ko na lang, ang ambulance sa Amerika, doon sa aking sinasamahan, kasi naging paramedic po ako, ang ambulance po are equipped with gadgets. Okay, ang EMT, Emergency Medical Technicians, they can only provide basic care or yung tinatawag na CPR, first aid, yun lang po ang sumasama dun sa ambulance na EMS, basic care. Ang PMS, yun po yung paramedic, yung advanced and training ng mga katulad ng isang nurse. Kailangan meron kang ACLS, hindi lang basic life support. Pwede kang magbigay ng advanced care tulad ng intubation, defibrillation, IV, suero, insertion, at yung magbibigay ka ng cardiac monitor sa pasyente while papunta sa hospital. Dito ba sa Pilipinas meron yan? Yung isang binlag ko nga isang nangyari na naaksidente si ate, patay dahil ang ambulance na sinasabi nyo ay walang gamit sa loob, kundi driver lang ang laman. Paano mabubuhay ang pasyente nyo kung
Anong silbi ng 911 yung in cases sa mga ganyan aksidente na nangyari at tumatagas yung mga dugo o kaya inatakas sa puso? Ano magagawa ng isang 911 nyo kung ang ambulance nyo ay hindi equipped na mga gamit? Wala kayong cardiac monitoring, ni oxygen nga, wala siguro. Laswero. Anong magagawa niyan? 911, pagtuunan nyo nalang pansin, yung 64 pesos na budget kada Pilipino, kasya ba yun? Sa mahal na mga bilihin ngayon. I'm sorry, Mr. Abalos, but you better think wiser and better, much more program na makakatulong sa mga tao. Hindi yung 911 na yan. You are just making an too ambitious plan para sa ating mga kababayan. Please think better service for the Filipino people. Yun lang po. Maraming salamat. Please like and subscribe my channel, Nurse Kaloy.